Girly, ang topic natin ay lifelong learning. So, ang tanong, ano ba ang unang naalala mong natutunan mo? Tungkol sa ano? At paano? Pag nagsimula ako nung bata pa ako, ang mahalaga sa akin ay laro. Marami akong natututuhan na sa paglalaro ay may mga tinatawag na game, rules, yung dapat susundin mo. Hindi ka dapat nandaraya. At yung larong yun, wala ka dapat na inaaway, kundi nais mong magawa mo yung kaya mo. Halimbawa, sa luksong tinik, kailangang habang tinataas yung patpat, kaya mo na luksuhin yung hanggang sa taas. Pero hindi mo dapat dadayain yung mga kalaro mo. Yun, liwanag na ang laro ay team building din, socializing, and follow the rules. So, parang buhay, kung laro man, meron pa ring rules. Oh yes, kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na ako lang ang mananalo sa larong ito. Kaya nga kayo naglalaro kasi para makita mo hanggang saan yung larong yun ay may matututuhan ka sa pagkikipagkapwa-tao. Pero gusto mo, mananalo O ka. syempre, kasi yun nga yung nais mong mangyari, yung nagpapasaya sa iyo na pag nakipaglaro ka sa mga kababata mo, gusto mong pakita sa kanila na kaya mong manalo. Halimbawa sa sungka, champion ako dyan sa sungka. Talagang pinag-aralan ko, binilang ko lahat ng aking mga sigay at alam kong paano ko susunugin yung kalaban ko. Yan. Mahalaga yan sa pakikibaka nung ako ay aktivista. Pero ibig sabihin, sa laro, buo ang loob mo o medyo nervyos ka, duda ka, ganon? Meron Sa ka pa rin sarili. kaba. Kapag ang isang laro, kahit na alam mo paano ka mananalo, iisipin mo pa rin, baka itong kalabang ko mas may alam na hindi ko alam. Kaya kailangan magikang mapanuri. Titingnan mo, ano kaya ang kanyang susunod na hakbang sa ganitong. Halimbawa, yung laro mo, luksong tinik, o yung mga tinatawag namin na mahirap na patintero. Yun, kailangan may teamwork ka. Kasi pag hinarang ka at mabilis kang tumakbo, dapat hindi ka mahuhuli nila at makakalampas ka dun sa linya. Yan, mahalaga yan sa kilusan. Ano ba yung linya na binubuo ninyo bilang isang grupo? At kailangan malinis, wala kang masasaktan para manalo ka. Pero siyempre sa buhay, hindi laging ganyan. Ikaw, Ako muna magtatanong. Okay. Ibig sabihin, ang isang dapat matutunan o resulta ng pag-aaral o pagkatuto ay magtiwala sa sarili, siyempre. pero realistic rin. Hindi ka naman sobrang believe, Oo. pero hindi rin sobrang nega na, duda ka sa sarili. Kasi kung minsan mahalaga yun na yung self-confidence. Bakit ka papasok sa isang labanan kung wala kang kumpiyansa sa sarili? At iniisip mo, hindi ko kaya yan. Para saan yung pagsalo mo dito sa ganitong Pero pakikibaka ang or tingin mo laro? sa kalaro mo, hindi kaaway, kakompetensya lang. Oo, sa larangan ng laro, meron kang tinatanggap na kapwa mo yung kalaro mo. At hanggang saan mo kayang igalang kung ang kalaban mo ay mas magaling at siya yung mananalo. Hindi ka dapat pikon sa ganyang laro. Anong natutunan mo tungkol sa sarili mo yan, sa paglalaro? Insight sa personal Siyempre, mong strength and weakness and Nung unang bata pa ako, pag mataas ang aking kumpiyansa sa sarili at natalo ako, medyo siyempre napapaiyak ako.
mahirap din pala na matalo. Lalo na kung pinaghandaan mo yung larong yun. Pero sa susunod na laro, naisip mo rin, dapat may natutuhan ako. At yun ang aking gagamitin. Yung natalo ka nga, pero bakit? Saan ka nagkamali? At saan mas malakas yung kalaro mo? So, yun. Mahalaga sa akin yung aral na yun. Kaya maganda ring insight yan, hindi ba? Sabi nga kung minsan ang pagtuturo masyadong parang diretsong ang teacher, tuturuan yung bata, tapos may assignment, tapos itetest. Parang nawala na yung konsepto na learning should be fun, should be a joy. Yes. May challenge, pero dapat may enjoyment. Oo na naman. Kasi naka-discover ng something. Yung utak natin, kapag lagi na lang pagpapahirap ang pag-aaral, yung emotion mo parang, bumababa yung mo sa sarili mo kung lagi na lang pahirap. Parang halos lagi na lang ikaw talo o lagi na lang hindi mo maintindihan. Ano nga ba ang aral sa ganitong sitwasyon? At saka yun nga, paano mo palalakasin ang iyong loob, yung kalooban mo. Hindi lang yung pagpapalawak ng iyong kamulatan, kundi pagpapatibay din ng iyong kalooban. Pwede nang nating sabihin, fast forward tayo, nung bata ka. Ngayon, sa kapwa natin Pilipino, mukhang mabigat yung challenge na maniwala sa ating kakayahan. Kundi nagdududa na o nalulugso ang pagkatiwala sa sarili, kakayahan. Di ba kung minsan nakaka-negative kasi araming problema Lalo na pwedeng i-criticize mo ang mga leader natin, pero ang problema yung tayo rin. Sabi nga nila kung minsan madali tayong mag-self-flagellate. Pinoy kasi, hindi kaya, ganon. Marami kasi tayong nakikita sa kapaligiran natin na mabubuti naman. Pero kapag pumasok ka na dito sa mga magpipintas at sasabihin, hahanapin, ano kaya ang kahinaan ng taong yan o ano ang baho ng taong yan, nasisira din yung iyong pagtanggap sa kapwa. At mahalaga din yon kasi kung titingnan mo sa buhay na ito, ngayon na tayo ay senior na, mabibilang mo ba ang mga karanasan mo na nagpayaman sa kapwa mo? Ibig sabihin yung kalooban nila, lalong naging matibay, na itulong mo ba, na itawid mo ba sila sa kahirapan o sa maraming pagsubok ng buhay. Doon ko sinusukat kung ano ba ang natutuhan ko habang ako ay tumatanda. Kasi kung ang nangyari lang ay pangsarili lang, yumaman kaya ako, o naging akong tanyag, o naging sikat, pangsarili lang yun Pero habang naglalakbay ka sa buhay na ito, nakikita mo, ang mga kapwa mo ba ay umunlad din kasabay mo. Diba? Mahalaga yun sa akin na makikita mo ang mga kaibigan mo, ang mga kasama mo sa mga iba't ibang klase ng sitwasyon ay umunlad din at sila ay naging matatag din sa kanilang pamilya, ang mga anak nila ay nakapagtapos din ng mga pag-aaral. Parang sa akin, ganun yung pag-unlad, ganun yung pakikipagkapwa-tao na hindi lang ang umaakyat sa buhay ay sarili lang. Diba? Parang sa ibang lingwahe, parang values education ang lumalabas di ba? Hindi lamang yung ang laman, skills, kundi ano ang mahalaga, ano ang layunin. Saan ang galing yun? Sa ating mga magulang, sa ating mga guro, sa mga paaralan na naging bahagi tayo. Kasi naalala ko tuwing merong halimbawa yung sa sa IQ or tinatawag nga na ano ba ang antas ng iyong kamulatan at
katalanuhan, ganyan, no? Parang lagi na lang pag kumukuha kami ng ng mga examen, parang ano nakuha mong grado? Parang lagi ka nang nag-aambisyon na lagi ka dapat na andun sa pinaka magagaling. Pero sa totoo lang, kahit naman meron kang mga pagkakamali at mababa yung grado mo, may natutuhan ka pa rin sa buhay, di ba? Pero kasi parents, kuha mo, siguro kapaligiran, kapwa, kalaro. Ang tanong ko may particular ka bang natutunan o natutunan pero ayaw mo na mula sa simbahan naman? Oh, ayan, medyo napakaselang na usapin yan. Kasi naalala ko noon, nung bata pa ako, lahat ng sine na bawal panuorin, ilalagay nila sa labas ng simbahan. Parang merong babala na ang lahat ng mga sine, ito ay hindi mo dapat panuorin, kung hindi magkakasala ka. Syempre curious ako, no? Tinatanong ko bakit pinagbabawal nila ang mga sining ito. At yun ang naging listahan ko na papanuorin ko yan sa weekend at ikukumpisal ko na lang pagdating ng Biyernes. Kasi tuwing Biyernes, dadalhin kami ng mga guro namin sa simbahan. O, ayan na, mangumpisal na kayo ng lahat ng mga kasalanan ninyo. Di, syempre, yun ang ikukumpisal ko. Pero, ang penance naman, 3 Hail Mary, 3 Glory Be, 3 Our Father. So, every week, I think, yung pari na nakikinig sa confession ko, palagay ko ako nagiging promotor ng mga films na yon. Kasi iniisip siguro nung father confessor na yun, aba itong bata ito, pagka bata-bata pa, napanood na itong mga iba't ibang sine, no? So palagay ko mapanood nga rin kung nagkasala nga ba ang batang ito. O di nakapag-promote pa ako ng Tulad ng anong sine? Yung alam ko yung D.H. Lawrence yung Sons and Lovers, yung mga ganyan. Kasi masyadong mataas. Pero yung isa naman, yung To Kill a Mockingbird, aba, mahusay yun na sine tungkol sa justice at saka sa racism. Pero syempre ako rin, mahilig din ako dun sa mga romance, ganyan, yung mga Roman Holiday ni Audrey Hepburn, ni Gregory Peck. Maraming Hollywood films na at that time, even Disney films, nung mga 1950s. Kaya talagang na-colonize din ako ng mga films na yan. Yan isang learning ko na bakit gustong-gusto kong maging katulad ni Audrey Hepburn or makapunta sa New York, mag-breakfast sa Tiffany. Ang husay talaga ng colonization ng mga Amerikano, no? Up to a certain point, siguro nung naging aktivista na ako, doon ko naintindihan yung whole process ng colonization. At doon ko naintindihan nung nagbabasa na ako tungkol kay Constantino, iba't ibang mga history natin. At yun siyempre, binasa ko El Fili, Noli Tangere. Doon ko naintindihan yung mga sinasabi nga ni Jose Rizal. Pero it took a long time, ha? Ang haba nung Western education kasi mula kindergarten hanggang high school, we were taught by Maryknoll Mission Sisters, no? And talagang lubog kami sa American literature. Bihira kami makapagbasa ng mga totoong akda ng mga Pilipino. Kaya yung period na yon, those were 16 years, no? Talagang fully na-absorb ko the colonized mentality na mabuti siguro nga magpunta sa US kasi ang tatay ko nag-aral sa Columbia University. So merong ganong hibo nung learning ko habang lumalaki bilang isang batang Pilipina. Ganon. Mahaba rin na yung 16 years na yun na formative years. Pero maliban sa films, libro, ano pa ang other pinanggagalingan ng pagkatuto mo? Including yung values yung na... arts.
Siyempre, ganun. gustong-gusto kong maging ballet dancer. Kasi nung napapanood ko na yung mga iba't ibang film, gano'n, wow, gusto kong maging katulad ni Margot Fontaine, yung mga ballet dancers of the West. Pero siyempre, maliit lang ako. So, ang naisip ko, mag-member kaya ako ng bayanihan, ng Philippine Women's University. Pero sabi ng nanay ko, hindi natin kaya yan, girly, kasi mahirap lang tayo. Hindi ko pwedeng bayaran ang tuition mo sa Manila para mag-aral kang maging bayanihan dancer. So, sa Lucena na lang ako nagsayaw. Siyempre, nagpakadalubhasa ako sa mga Philippine dances, ganyan, mga binasuan, mga pandango, mga singkil. At least doon, natutuhan ko na may kakayahan naman pala akong sumayaw. At hanggang ngayon, gusto ko pa rin sumasayaw. Ikaw naman, ano naman ang maibabahagi mo nung ikaw ay lumalaki pa? Bago siguro dinala ka sa seminaryo, anong mga natutuhan mo? Siyempre, hindi tulad mo, taga Lucena ka, mas sosyal. Ako'y taga Nauhan Oriental Mindoro. Ano? Pagkatapos, bagamat sa poblasyon, medyo mas hindi kami middle class o ganon. So, laro rin nga, yung una, laro namin ay, ang tawag ay sikyo o kaya labanan ng tirador ng baging o kaya Tapos, well, may epekto rin sa akin ang simbahan dahil ang inay ay malapit sa simbahan. Kasi maaga akong naulila, ang tatay namatay, ako'y pa lamang, 3 years old o 4 years old. Tapos ang inay, siyempre, nagseserbisyo sa simbahan, Legion of Mary, pero marami akong mga tiyo at tiya na umaalalay sa akin. Sa simula, siguro napaka-limitado ng daigdig ko. Parang probinsyano talaga, hindi ganun, pero minsan, awan ko, bakit ako mahilig magbasa? Nakapunta ako sa konbento, tapos maraming mga libro ron. Kasama na ang tatandaan ko, yung mga mythology, Nordic, yung mga sina Thor, sina Odin, mga ganun. Pero, ang na-realize ko maaga, awan ko bakit ako mahilig mag-drawing. Gumagawa pa kayo ng parang yung nakarol na parang sine. Nag-represent kami sa isa't isa. Pero tulad mo, laro talaga. Paglalaro sa kapwa mga kalaro. Tapos ang adventure, magkakasama, ganun. Pupunta sa ilog, naliligo, o kaya pero wala kaming hindi exciting. Awan ko, ikaw napaka-exciting ng mo ng early. Pero at 12 years old, dinala ako ng inay sa Christ the King Seminary at sabi, tingnan mo, baka interesado ka. Sabi ko, pumunta naman ako. So first time mag-travel sa Quezon City. Pagdating doon, sabi nung pare, papasok ka baka ako pagkatapos ng mag 4th year high school ako. Sabi raw nung pare sa ina, nako, pag nag-14, pag high school na yan, na yan, puberty na, mag-iiba na ang utak niyan. Kaya sabi, pasok ka na lang. So, naging special student ako, 2nd year high school. 1 taon, walang itinuro sa akin, kundi Latin at English at iba pa. May naaalala ka pa ba dyan sa Latin na nagagamit mo pa hanggang ngayon? Noon, pero sa ngayon, ang isang paborito kong Latin na may related sa learning ay quid recipitur secundum modum recipientis. Si Thomas Aquinas ang nagsabi niyan sa Latin. Ano yan? Ang ibig sabihin, quid recipitur, whatever is received, recipitur secundum modum recipientis, is received according to the capability, the interest, the inclination of the receiver. So, lumalabas kahit anong galing mong ibigay, ipaabot, ituro,
kahuli-hulian ang magdidetermine kung anong naiintindihan, kung anong tatanggapin, kung anong papalahagahan, ay yung kanyang kapasidad. Kaya yung previous experience, no, yung formation, attitude, mahalaga yon. Pero ngayon, looking back, tulad ng binanggit mo, hindi ka natututong ikaw lang eh. Laging nababalidate mo yung, kung hindi man natutunan, yung mahalagang natutunan mo. Kasi kasama ng inyong mga kalaro at mga kaibigan, no? Kasi hindi ka naman pwedeng magkwento na hindi nila naintindihan o hindi nila pinapahalagahan. So, yung social aspect ng learning, palagay ko, early on, hindi ko lang alam ang words nun, pero natutunan ko. Parang ikaw rin, pero mga kalaro, ganon. Tapos, siguro, yun, tulad mo, sabi mo nga, very early on, awan ko bakit I was drawn talaga to art, no? Hindi naman ako nag-aral, pero pa-drawing, kaya later no, ako yung nagtuturo, tapos may isang eskwela no nasa likod, drawing ng drawing. Hindi ko mapuna o masuheto dahil he reminded me of myself. And I think, fast forward later, isa yun sa saying sa learning na pinahalagahan ko. Based doon sa isang review ng isang French film. Pero ang summary nung film reviewer ay sinabing, you must confront vague ideas with clear images. So, mahalaga yung usapin ng the visual. An image might not only be a picture, an image, kwento, yung story, you know? Kasi nga, may tendency, pag learning ay very conceptual, words, ganon. Kulang yung visual at yung emotion. And later, nung nabasa ko na si Howard Gardner ng Multiple Intelligences, na sinabi nga niya, ang learning, bagamat pini-privilege yung usapin ng verbal intelligence, di ba? Matalino ka, magaling ka, pag magaling ang bokadura mo, parang conceptual, logical, or even mathematical, pero kulang na kulang ang visual intelligence, kulang ang yung paborito mong kinesthetic intelligence, yung kilos ng katawan. And of course, most important later, yung intrapersonal and interpersonal intelligence, yung pagkilala sa sarili at pagkilala ng iba't ibang tao, paano makitungo, paano makisama. So, hindi ko alam ang lingwahe nun, pero yung ideya natin na core value ng Filipino psychology, yung pakikipagkapwa. So, siguro, well, understandable, siyempre malaki pa rin ang epekto sa akin ng religion, Catholicism, and all that, kasi nga magpapari ako. Kahit paano naman, may pa rin, palagay ko, isang core value. Palagay kong nakuha ko from various sources, preaching, teaching, example, reading, na core value ng pagiging mabuting Kristiyano at mabuting tao ay hindi ka makasarili lamang o hindi lamang yung self-development, yung magpagaling ka, kundi kahit paano may naitutulong ka sa iba, makapaglingkod ka sa iba. Baka I would say, kung hindi man religious na ang form niya, yung idea ng service to others, a certain responsibility, yung kapwa ko, pananagutan ko. Lalong-lalo yung medyo mas hindi nakakaangat sa buhay, or in our case, baka hindi kasing nagkaroon ng privilege na makapag-aral, makapagbasa, maka-travel, matuto sa iba't ibang paraan. Kaya dapat yung makapagbahagi sa kanila, hindi lang ng natutunan ko, kundi kung pwede mag-create rin ng opportunities para sila rin ay makaikot, para matuto rin sila sa natutunan ko. Yun palagay ko ang core idea ng
pinag-usapan natin yung lifelong learning is hindi lifelong teaching, kundi bigyan mo ng oportunidad, okasyon ang mga tao na makadiskubre, makatuklas at makaunawa ng mga bagay na iyo ring natutunan, not by simply transmitting to them but by creating yung conditions para rin sila. Kasi sabi ko nga, learning above all ay hindi consumption na eto, unawain mo ito, i-memorize mo, kundi ang learning is discovery. Ikaw mismo ay dapat makatuklas para sa ganun, aakuin mo talaga, ako nakatuklas niyan, hindi ko natutunan lang sa iba. Kwento mo na yung growing up, ang laki ng impluensya ng Western. educational system na Western. Hindi lamang yung teachers, kundi mga libro, mga sine at iba pa. Talagang, pero sabi mo nga, dahan-dahan over time, tingnan nga natin yung passage mo ngayon big word yun, decolonization. Oh my. Or more positively, discovering your identity, not only as decolonized Filipino, but also as a Filipina. So both your national and your gender identity. Anong kwento mo dyan? Magsimula tayo doon sa pinakang reset na discovery ko, na marami pa pala tayo sa ating mga ninuno na matututuhan. In fact, medyo malayo na rin ang nararating ng mga kapwa nating kababaihan sa pagiging Pilipina. At masaya ako roon na meron na tayong isang malakas na pagkilala, na may isang kilusan ng kababaihan na natatanggap na nila, na tutuklasan na nila na meron tayong yaman, no? Hindi lang sa natural resources, kundi sa kaalaman. At nito nga ang mga nakaraang dekada, yun nga, umusbong yung pagtanggap na ang ating mga ninuno ay mga naging babaylan at katalunan. And it took a long time, kasi kahit noon pa, parang theoretical lang or nakikwento ng mga kaibigan natin na meron nga ganitong mga kwento ng ating mga ninuno. At yun nga, may mga babaylan, may panday, may dato, may sundalo, may bayani. May mga iba't ibang kakayahan ang mga Pilipino bago sinakop ng mga Kastila. Pero ang mahalaga doon, natuklasan ko na mismo sa aking mga ninuno, mula kay nanay patungo sa mga iba't iba kong lola, bakit napakataimtim ng kanilang pagdarasal at bakit napakalakas ng kanilang mga tinatawag na, do you call that, yung kanilang kalooban. Kasi napansin ko nga sa nanay ko na napaka-religyosa niya, no? Pero hindi simpleng pagiging spiritual. Marami siyang naiintindihan na kahit malayo sa bahay namin yung mga kaibigan niya, nararamdaman niya na itong mga ito nangangailangan ng spiritual support. At meron din kami mga kamag-anak na inaalagaan na niya kasi alam na niya na napapanahon na para sila ay mamatay o tumawid. Nung unang panahon, hindi pala yun ordinaryong kakayahan ng mga Pilipina natin. Meron silang bahagi ng kanilang kalooban na itatawid nila ang mga kamag-anak nila patungo sa isang kabilang buhay. Doon pala nagsisimula nga yung katagang pagtatawid sa kabilang buhay. Ibig sabihin, malalim na yung pagkakaunawa nila na hindi lang ito ang buhay natin, kundi meron pang sa kabilang buhay. Pero hindi masyadong malinaw yan kasi sa Catholic upbringing ko, ang sinasabi ay may langit,
may purgatorio at may impyerno. Pero hindi itinuturo sa katekismo paano mo nalalaman kung ang panahon mo ay darating na at kailangang ipaghanda mo, katulad ng panganganak, yung pagtatawid sa kabilang buhay. Yon, isa yan sa mahalagang natutuhan ko sa nanay ko at sa mga lola ko, na bakit lagi silang pumupunta sa mga may sakit at saka sa mga burol, dahil ba nakikiisa sila. Yung pala, pinagdarasal nila na maayos ang pagtatawid ng mga kamag-anak nila. Ngayon, marami rin akong tinanong sa sarili ko na ano ba ang natutuhan ko mula sa nanay ko, sa mga lola ko, maliban sa pagdarasal, no? Ang natutuhan ko, meron silang malalim na pagtanggap na may mga kaluluwa na nararamdaman nila at yun ang sumasalubong dun sa tatawid. Hindi yan explicitly pinapaliwanag nila. Hindi ko yan naririnig sa nanay ko maliban lang sa merong mahabang pagdarasal. In fact, pag minsan nga yung mga magdarasal, iniisip ko paano kaya nila naisip na pagkahaba-haba yung mga nobenang yan, no? Na 9 na araw, sa ibang probinsya 3 araw, na walang patlang, tuloy-tuloy yung pagdarasal na yan. At doon ko naintindihan na hindi lang yan mga pagsambit ng mga dasal, kundi meron silang na ang tawag ko nga doon ay yung parang hinahabi. Meron silang mga pinagdudugtong na mga salita na kung tayo ay makikinig, yun ay para sa kabilang buhay. So, tinatanong ko, meron ba talagang kabilang buhay? No, isa yan sa aking iisipan. At nung nang tinatawag na ako ng ibang mga kaibigan, bigla ko naintindihan na meron nga palang sumasalubong, meron nga palang sumusundo. At nagulat din ako dahil dun sa isang kaibigan namin, bago siya mamatay, nagpakilala yung mga sumusundo sa kanya. At tinanong ko yung mga nasa kapaligiran niya, meron ba kayong ganitong mga kamag-anak at ganito ang mga pangalan nila? At sinabi nila, oo, yung isa sabi niya, kapatid ko yan. Yung isa sabi niya, tiyo ko yan. O lola ko yan. So, Paano? Nakita mo sila o naramdaman mo? naramdaman ko. Kasi nga, laging ang tanong nga, paano mo sila nakikita? Sabi ko, hindi nga yung ordinaryong nakikita. Pumapasok sila sa kamalayan ko, naririnig ko sila, at nagpapakilala sila. Imposible naman na mag-imbento ko kasi nandun na tayo sa panahon na tinitingnan mo na, inaalalayan mo na yung taong tatawid, tapos mag-iimbento ka pa para doon. At saka, paano kung malalaman yung mga pangalan yun? Saan ko yung susungkitin? Saan ko yung mahihila? Wala namang Google o AI para doon, di ba? At yun, bigla ko naalala nung 5 taon ako, nung nagka-emergency ang nanay ko, yung parang appendectomy yun, wala naman akong kaisip-isip nun. Sinabi lang ng tatay ko, dadalhin ko sa hospital si nanay mo, dito ka lang maiwan sa bahay. Siyempre takot na takot ako. Tapos naalala ko, may pumunta sa tabi ko, nang sabi sa akin, halika, magdadasal tayo at ang nanay mo ay uuwi rin. Tapos, hindi ko naman kilala yung taong yon, pero sabi niya, hala, magdasal na tayo, at itinuro nga niya yung pagdadasal. So, nung nakabalik na ang nanay ko, sabi ko, nanay, meron po ditong larawan, yan pong babaeng yan, ganyan. Parang ganyan po yung
pumunta sa akin at nagsabi sa akin na uuwi ka na nanay pagkatapos ng ilang araw at magdarasal tayo. Sino po ba yan, nanay? Alam mo, sagot ng nanay ko, yan ang nanay ko. At matagal na yang namatay nung panahon ng digmaan ng Hapon. Nagkasakit siya. Siguro dahil nga sa hirap ng buhay noon. 15 years old pa ako noon, sabi ng nanay ko. At doon namin inilibing siya, doon sa Tagbakin, kung saan doon kami nagtago para hindi kami makuha ng mga Hapon. Napatay na ang ama ko noon. Kaya kami na lang dalawa ng mga kamag-anak ko at ang nanay ko ang naglibing para manahimik siya. So, ibig kong sabihin, sabi ko sa nanay, totoo po ba yun na meron talagang kaluluwa at nakikilala tayo? Sabi ng nanay ko, oo. Pero hindi ko na yun naalala nung lumaki na ako parang wala na sa akin yun. Pero yun nga, parang biglang naisip ko, at a certain point, bata pa ako, wala naman akong musmus ako, inosente ako. So doon, nagpakita na yung lola ko. Parang gano'n. Pero, siyempre, sabihin naman ng mga tao, guni-guni mo lang yan. Ganyan kasi, ninervyos ka, nanay mo, balis. Pero sa palagay ko, hindi yung gunog, hindi yung basta kathang isip ko. No? So, mula doon talagang nag-research ako. At puso ko na kung may hihiling sa akin na magtawid o tumulong habang naghihingalo o agaw buhay ang isang kaibigan, gagawin ko. At over the years, from the time siguro na naintindihan ko na kaya ko magtawid, marami-rami na rin akong natulungan sa pagtawid. At naniniwala ako na may kabilang buhay. Pero iba ang forma siguro nun. At naniniwala ako na may kaluluwa tayo. At itong kaluluwang ito ay hindi lang sa panahong habang mamamatay tayo. Palagay ko yun yung kabuuan ng ating kalooban. Na meron tayong kamalayan, meron tayong kalooban na mas malawak pa kaysa sa pangsariling pangangailangan. At dun ata yung buod ng bakit mahalaga yung pagiging kapwa. Ay muna, yung Alin? kasi nga nag-aral ka sa Ateneo ng psychology at isang key teacher mo ay si Father Jaime Bulataw na mahilig sa altered state of consciousness. Yes. May influensya ba doon sa paniniwala mo o sa pag-unawa mo ng pinaniniwalaan mo? Pareho, kasi by the time na nakapag-aral ako sa Ateneo, katatapos ko lang noon na ma-release as a political detainee. Noon naging na akong aktivista noong 1970 to 1973. Pero yun nga, hindi naman ako magaling magtago. Nahuli ako. Kami yung isa sa mga kauna-unahang naging political detainee. Wala pa nga doon yung task force detainees Wala pa yung maghahanap sa iyo o tutulong sa iyo. Nagkataon nga lang, ang tatay ko ay bahagi ng administrasyon ni Ferdinand Marcos. So, nung inaresto na ako, alam na ng nanay at tatay ko kung saan ako dadalahin. Hindi ako makabuelta, Pagka-release ko, nag-isip ako, mag-aral kaya ako uli sa universidad. Noong una sa UP sana, pero naisip ko na baka madali ako uli dito. Kasi nga, napaka-martial law na nun Ang dami na nung hinuhuli ng mga taga-UP. So, nag-enroll ako sa Ateneo at doon ko na kilala si Father Bulataw at doon ko na pag-aralan yung tinatawag nga niya na mga iba't ibang bahagi ng tinatawag niyang split spirituality or split Christianity, na sinasabi niya na marami tayong kakayahan na dinansagan ng Western psychology ng kung ano-ano, yung mga state of consciousness. Pero sabi niya,
sa ano natin, sa culture natin, hindi yan bago, no? So tinuruan niya kami ng tinatawag nga na yun nga iba't ibang forms ng state of consciousness, yung altered state. Tapos tinuruan din niya kami ng tinatawag na paglalakbay. Ang tawag nga nun ay astral travel. Ngayon sa modern science, may tinatawag silang mindscape, ganon. Or the imagined state na marami kang naiintindihan sa ganong bahagi ng pag-iisip. In fact, may tawag na nga sila sa Western medicine yung alpha state, no? Na sinasabi nila iba't ibang bahagi ng ating kamalayan ay may mga layer or may mga tinatawag na states of consciousness. So, yung regular, yung logical, yung nag-solve ng mga problema, ano yan, tawag nila dyan, may brain waves yan. At ang tawag nila dyan, beta state. Pero yung creative state, yung kung ang dami-dami mong nakikita, naiisip, yung creative, may playfulness, yung state na yun yung tinatawag na alpha state. Pero yung iba, yung mga westerners, tinawag nila na yun nga, yung Silva method, ginagamit nila sa manifestation at kung mga ano pang terms sa psychology. Pero ang mahalaga doon, yun nga, natutuhan kong tumunganga, yung mindfulness na Pinoy, na hindi, pag tumutunga ka, hindi ka nakatanga, kundi lumalawak yung kalooban mo at kaisipan at kamalayan at nakikita mo yung mga bagay na sa ordinaryong karanasan, hindi mo agad napapansin. Parang lumalawak yung lens mo at lumalabas ka dun sa limited concept mo ng self. Doon, mas maliwanag yung pagiging kapwa na nagiging bahagi ka ng mas palaki na kalooban. At doon mo nakikita kahit mga maliliit na hayop, mga ibon, mga alitap-tap, bigla silang nagniningning, parang meron silang daradalang ilaw kahit sa araw. Yun, napakaganda nung state na yon, yung pagtunganga. Pero paano mo ire-reconcile yan o inililink dahil nagdaan ikaw at ako sa period of intense activism. Yes. At ang mental discipline natin maging realistic, wag maniwala sa walang ebidensyang nadarama, material na basis. observe, Oo. Looking back now, hindi naman usapin ng either or, pero paano binabalanse itong dalawang training at learning na pinagdaanan mo? Magandang tanong yan. In fact, sa yugtong ito nga, marami na ako natutuhan sa iba't ibang mga disiplina. Pero, yun nga, yung pinag-aaralan natin noon, di ba nag-aaral tayo ng Tetada Kalimasada? Yung tinatawag na martial arts ng mga Indonesian, sultanate or, di ba, they used to have an empire. Pero itong mga nagturo sa atin, sina Ibo. Ida. Oo. Ibo kasi yung teacher. Sabi nila, ang pinakamahalaga natin sa pagiging tao ay yung ating hininga. At doon, tinuro niya sa atin, ikaw at ako. Ano yung tinatawag na triangular breathing. At napakaganda nun kasi sa triangular breathing, yung may inhalation, tapos hold, tapos exhalation. Aba, biglang lumalakas yung enerhiya natin. In fact, pag ilang beses mong ginawa yung tinatawag na juros, talaga ang pawis. Parang yung lahat ng heat ng katawan mo ay lumalabas at nagpapawis ka. Pero hindi ka napapagod. At doon kami natuwa kasi parang ganun pala kahusay kapag tama ang iyong paghinga.
at tama ang iyong stance at tama yung iyong focus. At mula nun, may mga iba't ibang natutuhan na rin kami mula sa iba't iba pa ring discipline, yung mga shibashi, mga qigong, may mga tinatawag na meditation, ano. Pero ang mahalaga dun, kahit sa buong yugto ng ating pagiging aktivista, ang laki nang naitulong nung ganong disiplina. Diba? Anyway, we can always demonstrate how we do the triangular breathing. At may bago pa ako ngayong pinag-aaralan. Ano yon? Body intuition, ang tawag ay body intuitive reset. Sa mga susunod na kabanata, ipapaliwanag ko sa inyo at matututuhan din ninyo. Napakasimple lang siya. At ito ay batay or based sa Chinese medicine, sa Western medicine din. So, ini-integrate nila ano yung mga natututuhan sa bawat East and West concept of wellness and healing and where does the illness come from. Pero ang isang point doon, every health issue or challenge has a story. And you have to find why this story matters. No? Parang ang buong buhay pala natin, we're always creating a story. And that story can either produce strength or can either make you very ill, and you have to address why. Kaya meron palang mga ganong system ng pag-aaral sa health na hindi lang yung sakit o yung halimbawa nagka-COVID tayo, importante na maintindihan bakit may ganitong virus. But itong virus na ito can kill you. And how does our immune system, our bodily system, our everything about us can protect us from this virus. So, importante ngayon sa yugturi ng buhay namin ni Ed na maintindihan how we can live long, live well, and live meaningfully. Diba? On that note, thank you. Ano naman ang napag-aralan mo o natutuhan mong mahalaga sa yugto na tayo ay mga seniors na? Oo nga, syempre, looking back, nung tinanong mo ako, alam ko mapapatawa ka, sasabihin ko naman sa'yo, may mga paborito akong tema na nabuo sa paglalakbay ko sa buhay, by myself, kasama ka, at patuloy na mahalaga sa akin, ngayong pareho tayong senior. Ang una, sabi ko nga sa iyo, nung ako'y na-orden ng pare nung 68, yung mensahe ng mga Latin American bishops sa Medellin, Colombia, sa Theology of Liberation. Sinabi nilang maraming problema sa mundo, sa Latin America, pero marami ring mga pagkilo sa pagbabago. Kaya ang sabi nila, ang mensahe ay, yun ang aking interpretasyon, hindi original, na paano mabuhay at kumilos between honesty and hope. Sa pagitan ng pagiging makatotohanan, grounded in reality. Sa SBD, spirituality, incarnate. Pero at the same time, hope pa rin. Hope. Kasi pag incarnate lang, katotohanan, maraming problema, ingudgud mo sarili sa katotohanan, baka pwede kang ma-depress o kaya maging cynical, walang mangyayari. Or gusto mong isang bulat na lang, parang halos anarkista, parang si Simon sa El Filibusterismo, pasabugin lahat. Kung minsan, ang ibang tao ngayon, ang feeling nila ganun eh. Kasi nga yung reforms represented by Ibarra, yung liberal reformer ng Noli, parang it doesn't work, no? So gusto, birada na lang, ano mang mangyari. But then, hope is mahalaga because without hope, ay di give up na. Pero ang hope na hindi grounded in reality, pwedeng ilusyonado or utopian. So, yung tension sa pagitan ng pagiging makatotohanan pero patuloy na umaasa
sa salitang Latin na alam mo rin, sinasabi ko sa iyo, Dum spiro, spero, while I breathe, I hope. No? So I think yun ang isang mensahe na nagbabago yan sa bawat yugto. No? Ngayon, may iba, sabi nila, may mangyari sa impeachment o may mangyari sa eleksyon. May iba naman sasabi, walang mangyayari dyan. Kailangan ay revolutionary government. Balasahin ang buong sistema. I think sa pagtanda natin pareho, medyo tinatanggap natin na may tension between yung youthful, but even if you are old, you can feel na we want change that is more substantial, that is faster, that is more immediate, no? Pero at the same time, tinetemper natin na hindi agad mangyayari. Which leads me to my second learning. Alam mo rin yan, tatawanan mo na naman ako. Ang natutunan ko sa bilangguan. Kasi nga, nakasyam na taon ako, iba't ibang bilangguan. Ang tanong anong natutunan ko? Natutunan hindi lang intellectually, for disiplina sa emosyon, disiplina sa pagkilos, disiplina sa ekspektasyon. At yun ay patient impatience. Ang noun ay impatience. Hindi ka parang okay lang sa'yo ka. Saka na lang. Hindi. The sooner, the better. Pero, why patience? Kasi matagal magbago ang isang sistema, ang isang struktura. Matagal rin matuto ang mga tao na matutong tunay na believe at talagang handang kumilos. So, between honesty and hope, i-combine mo sa patient impatience. Ewan ko kung gano'n rin ang attitude mo o pagtingin mo, pero hindi ako magsasawang ulit-ulitin yan kahit na itinataas mo ang kilay mo lagi at sabing, yan ka na naman, wala ka namang ibang mensahe. Pero ang third na mahalaga na sineshare natin nung tayo parehong nagtayo ng Education for Life Foundation, sinabi nga natin, iba yung formal education, mahalaga yan. Pag-aaral sa libro, mahalaga yan. Pagkuha ng examen, pagsusulat sa notebook, or even ngayon sa media. Pero sinabi natin nun, ang pinakamahalaga pa rin ay learning from life, learning for life, learning throughout life. Mas maganda sa Tagalog, sarili nating wika, hango sa buhay, hango sa buhay, tungo sa buhay, habang may buhay. At alam ko, dinagdag mo dyan, hindi lang habang may buhay, kundi hanggang sa kabilang buhay. Yun ang na-pick up ko sa'yo at tama-tama yung kinento mo earlier. Ano pang masasabi ko? Lagi mo akong kasi ngayon inuudyukan o tinutulak, hoy, magsulat ka na nga ng mga natutunan mo. At hindi yung puro ikot ka ng ikot, meeting ng meeting, di ba? Kung minsan sinasabi ko nga, alam mo naman ako, may bias ako, gusto kong may ginagawa, may nangyayari, may pagkilos. Pero tama na binalikan ko yung thinking sa Bible, sa Gospel of John. In the beginning was the Word, and then but the Word became flesh and dwelt among us. Yun na biglang naisip ko. Kasi nung panahon ng COVID, hindi naman masyado makakilos, hindi mo ma-observe ang ginagawa ng ibang mga tao. Pero mahalaga yung may nababasa tayong libro o may napapanood. These are just words, hindi pa action. Pero ang punto lagi, yung words na yun hindi naman sinulat lang o katang isip, kundi hango yun sa kanilang karanasan, reflected upon, no? Kaya, iniisip ko ngayon, dapat balansehin nga pala yung pagkilos, pag-meeting, pag-organisa, kundi may papel talaga, hindi lamang advocacy to influence those in authority, but to write out and to share, no? Para maibahagi sa iba ang anumang nahango mo na pag-isipan, na test sa buhay. At palagay ko may konti kang confidence na purbahan nyo ito sapagkat ito naman ay hindi
basta iniisip ko lang, kundi na-test sa buhay. Siguro kung may isang tema na masasabi nating nagtatahi ng iba't iba kong pag-unawa sa sarili, sa buhay, sa pagkilos, at pinangahawakan ko pa rin. Hindi naman fixed pattern, pero yun ay yung tema ng may religious influence, passion, death, and resurrection. At nung 1972, yung Asia Philippines leader na si Greg Brillantes ang editor. Panahon kasi ng aktivismo na may tension na yung mga middle class o young Christians like us ay na-challenge na ng activist movement na strong ang Marxist influence, no? At sinasabing ay mga middle class wala kayong patutunguhan, ang talagang mahalaga ay workers and peasants, ganun. So eventually nagsulat ako ng essay na The Passion, Death and Resurrection of the Petty Bourgeois Christian, talagang reflection ng language noon. At sinabi ko nga doon, paano yung passion na may gusto kang mangyari, pero at the same time, mag-undergo ka ng tension dahil parang may mawawala sa'yo, dapat may give up ka, pero still, nag-hope ka na may bagong lalabas sa iyong katauhan, a transformed person. Fast forward, when I think pasado 50 na ako noon, kaya ay naimbita naman ako ng isa pang anthology na magsulat ng essay kasama ng tema ng Men in Midlife. Kinuha ko yung same theme pero may important siya sa halip na Passion, Death, and Resurrection of the Petty Bourgeois Christian. Sinabi ko na of a middle class Christian. At doon, sabi nga nung ibang nakabasa yon, mas personal. At tatandaan ko nung sinusulat ko yun, sinabi mo, sobrang namang seryoso ng sinusulat mo. Make it lighter. Tapos anong gagawin ko? Sabi mo, write about the women in your life. Huh? Sabi ko, papagkumpisalin ako ni Carly sa love lives ko, kaliwat kanan. Hindi. Sabi mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, akong kabiyak mo, at si Ayan na anak mo. O, puro kami babae. Kaya isa'y yun na nagre-reflect din yung, kasi si Gary naman talaga ang nagturo sa akin tungkol sa gender at relationship, understanding patriarchy, understanding the importance ng what is associated with more feminine, vis-a-vis masculine values and methods. Kaya, ang iniisip ko, ngayong turning 83 na ako, kung susulatin ko uli yung temang yon, Passion, Death, and Resurrection pa rin, middle class pa rin, Christian pa rin, baka dadagdag ko ng special emphasis on Filipino, yung incarnation. Kasi nga, sabi mo earlier, sa childhood natin, sa formal education, ang lakas pa rin ng influence ng diskurso. First of all, in English, and secondly, global, which is dominated by the North and the West. Pareho naman tayo nagdaan sa scholarship na rin at research sa psikolohiyang Pilipino. Madaling sabihin, pero ano ba exactly yun na hindi mo lang parang iniimbento, nagpapakyut ka lang na sarili mo, kundi subject to a rigorous evaluation na mas nare-reflect nun kung sino talaga tayo, mas nare-reflect kung ano yung kaibuturan at katangian ng ating pagkatao bilang mga Pilipino na nabuhay in this period na malaking pagbabago. Pero sa halip na mag-yield sa despair or maging cynical even, ano mangyari sa atin mga Pinoy kasi tayo sabi nga ng ibang bata sa akin, pwede natin gawin naman, pag nagsasucceed tayo, hindi mo sasabihin tulad ng dati pa nagkamera, Pinoy kasi. Pag nag-succeed tayo, achieve something, sasabihin, Pinoy kasi. So it comes also from being Pinoy. Kaya sa tingin ko, ang mga unfinished discussion ito, unfinished work, no?
Pero together siguro, pwedeng yan ang pagtutulungan nating patuloy na paglalakbay, pagtuklas, pagtatanong, at paglilinaw ng pag-unawa natin hindi lang sa ating sarili at iba, kundi sa buhay mismo. Hindi lamang personal, kundi buhay ng ating bansa at buhay ng kapwa-tao sa buong daigdig. Medyo abstract na at pumapailan lang yon, pero palagay ko isa yon sa masasabi nating area na pinagtutulungan pa rin nating unawain, magdebate, magkatulungan. And sana yung mga nakikinig sa atin ngayon ay makatuklas rin ng ganyang mga kapwa, mga kapanalig na kasama sa pagtatanong at paghahanap ng, kung hindi man ganap na sagot, ay panimulang mga sagot na patuloy pa rin nagbubukas ng karagdagang tanong para lalo pang lumalim at luminaw ang kasagutan. Sapagkat sa kahuli-hulihan, ang learning ay hindi lamang for the sake of learning, curiosity and all that. Ang mahalaga, yung sinabi nga natin, it should generate and engender hope, pag-asa. Dapat lalong nagbibigay ng lakas ng loob, both self-confidence personally, pero sa atin rin as a people or as a generation tayo. Kasi without that, parang it just becomes parang technical. Anong alam mo, information. It should, any real learning should also engender hope, engender commitment, so that worth naman na magtaya ng anumang kaya nating itaya para sa pagbabagong ating minimithi. Yun lamang siguro ang madadagdag ko riyan. At sana'y may natutunan po tayo sa aming talakayan ni Girlie.